nang ang mga mata ng buong mundo ay nakatuon sa mga higante tulad ng Tesla at BYD, nang ang bawat talakayan ay umiikot sa abot-kayang EV ng Elon Musk at digmaan sa teknolohiya ng China. Pagkatapos ay isang tunog ang nagmula sa lupain ng India na ikinagulat ng lahat. Isang kumpanya ng India ang nagpakilala ng kotse na nagkakahalaga ng mas mababa sa $10,000. Ang erayon at si malamang na iniisip mo, oh, isang kotse sa napakababang presyo at masyadong electric. Kaya maniwala ka sa akin. Ito ay hindi isang maliit na eksperimento, ngunit isang game-changer move na ngayon ay nakakaapekto hindi lamang sa India, ngunit sa pandaigdigang merkado ng EV. Inalis ng inobasyong ito ang tulog ng lahat ng malalaking kumpanya na hanggang ngayon ay naniniwala na ang budget EV ay monopolyo lang nila. Ngunit ang India ay hindi lamang nasira ang gastos, ngunit lumikha din ng gayong balanse sa teknolohiya na ngayon ang buong mundo ay napipilitang mag-isip. Ang totoong EV revolution ay magsisimula sa India, hindi sa Asia. Ang kotseng ito ay hindi lamang mura, ngunit ang pag-isip, disenyo at pananaw sa likod nito ay napaka-revolusyonaryo na maaari nitong baguhin ang mapa ng buong EV market sa mga darating na panahon. Kaya, bago magpatuloy sa video, kung gusto mo ring malaman ang mga nakakagulat na balita sa teknolohiya, yuna, pagkatapos ay mag-subscribe sa channel ngayon upang hindi mo makaligtaan ang anumang pagbabago. Bago natin malaman ang tungkol sa EV na nagbabago sa laro, tingnan natin ang EV market sa India dahil napakahalagang maunawaan kung gaano kahalaga ang market na ito. Hindi lang para sa bansa, kundi para sa buong mundo. Hanggang sa ilang taon na ang nakalipas, tiyak na nagkaroon ng sigasig sa India tungkol sa mga EV, ngunit mabagal ang takbo. Inisip ng mga tao na ang mga sasakyang ito ay magiging mahal, magkakaroon ng mga problema sa pagsingil, at ang pagganap ay hindi rin magiging tulad ng mga sasakyang petrolyo-diesel. Pero ngayon, nagbago na ang situation. Ang 2023 ay naging taon ng EV revolution para sa India. Ano ang mga plano ng gobyerno, pagbabago ng mga kumpanya at pag-isip ng mga tao? Lahat ng tatlo ay magkasama ay lumilikha ng isang bagong direksyon. Kung pinag-uusapan ang mga numero, mahigit 15 lakh na dekoryenteng sasakyan ang naibenta sa India noong 2023. Ang mga electric two-wheelers ang may pinakamataas na bahagi dito. Ngunit ang dapat tandaan ay nagkaroon din ng napakalaking pagtalon sa mga benta ng sasakyan. Ang mga domestic na kumpanya tulad ng Tata Motors ay naglunsad ng mga abot-kayang sasakyan tulad ng Nexon EV at Tiago EV. Pasranay na nagpapataas ng tiwala at interest sa mga EV sa mga tao. Ang EV market ng India ay kasalukuyang nagkakahalaga ng higit sa 3 billion at inaasahang talampas ng $100 billion sa 2030. At ang pinakamalaking dahilan ng paglago na ito ay ang pangangailangan para sa abot-kaya at napapanatiling mga dekoryenteng sasakyan. Ang India ay isang bansa kung saan karamihan sa mga tao ay middle class. Tinitingnan muna ng mga customer dito ang presyo kapag bumibili ng EV. Kaya naman ngayon, kapag ang isang Indian na kumpanya ay nagpakilala ng isang EV na kotse sa halagang $10,000, ito ay hindi lamang isang bagong kotse, ngunit isang diskarte sa pagbabago ng laro. Dahil dito, kahit ang klaseng iyon ay nakakapag-isip tungkol sa pagbili ng EV, na hanggang ngayon ay nananaginip lamang. Isipin kapag ang isang magsasaka, isang maliit na negosyante o isang panggitnang uri ng pamilya ay makakabili ng isang abot-kaya, maasahan at murang maintenance EV. Ang epekto nito ay hindi limitado sa taong iyon lamang, ngunit ang dynamics ng buong market ay magbabago. Ang abot-kayang EV ay, sa isang paraan, ang susi sa pintuan na maaaring magbigay ng entry sa hinaharap ng EV sa crores ng mga Indian. Dadagdagan nito ang pag-ampon ng mga EV sa bansa, pabilisin ang pamumuhunan sa pagsingil sa infrastruktura at itulak din ang mga kumpanya na makipagkumpetensya sa abot-kayang pagbabago. Bukod dito, sa isang bansang tulad ng India, kung saan ang polusyon at presyo ng petrolyo ay nakakaapekto sa bulsa at kalusugan ng karaniwang tao, ang mga EV ay maring pabing hindi limang isang sasakyan, ngunit isang solution. Kaya, kapag ang isang Indian na kumpanya ay naglunsad ng isang abot-kayang
matalino at lokal na idinisenyong dekoryenteng kotse sa mga mamahaling kumpanya ng EV sa mundo. Ito ay hindi lamang isang hakbang sa negosyo, ngunit isang revolusyonaryong hakbang, ang tunay na simbolo ng revolusyong EV ng India. Tata Tiago EV, affordable, matalino at para sa lahat. Nagkaroon ng tunay na mga pakpak ang mga dekoryenteng sasakyan sa India nang ilunsad ng Tata Motors ang pinakaabot-kayang electric car nito, ang Tiago EV. Ang pakikipag-usap tungkol sa presyo. Ang kotse na ito ay inilunsad sa $9,600 lamang, maaayos na naging isang bagong benchmark hindi lamang sa India, kundi pati na rin sa pandaigdigang merkado ng EV. Habang ang mga kumpanyang tulad ng Tesla at BYD ay nagpupumilit na gumawa ng mga abot-kayang EV, ang homegrown na kumpanya ng India na si Tata ay nagulat sa lahat sa paggawa ng EV na akma sa budget ng karaniwang tao. Ngunit lumalabas ang tanong, paano ginawa ang gayong abot-kayang EV? Ano ang espesyal na teknolohiya dito? At bakit napakahalaga ng kotse na ito para sa India? Una sa lahat, pag-usapan natin ang presyo. Gumamit si Tata ng ilang napakatalino na estratehiya sa likod ng paglulunsad ng Tiago EV sa ganoong competitive na rate. Ang kotse na ito ay ginawa sa India mismo, na nag-save ng mga gastos sa pag-import. Ang baterya at iba pang mga bahagi ng electric drivetrain ay binuo sa pamamagitan ng sariling mga subsidiary at lokal na vendor ni Tata na pinapanatili ang gastos sa pagmamanupaktura na napakababa. Malaki rin ang papel ng FAME2 ng gobyerno, Faster Adoption and Manufacturing of Electric Vehicles, Subsidy Scheme, sa pagpapababa ng presyo. Sa ilalim nito, ang gobyerno ay nagbibigay ng mga insentibo sa mga kompanya ng EV sa bawat unit ng production. Diyan na nagpapababa sa huling presyo ng tinggi. Ngayon pag-usapan natin ang teknolohiya nito. Ang Tiago EV ay may dalawang option sa battery pack. 2 kWh at 24 km. Ang variant na may mas maliit na battery pack ay may saklaw na humigit kumulang 250 km. Habang sa mas malaking battery pack ay nagbibigay ito ng hanay na humigit kumulang 315 km na medyo kahanga-hanga para sa pang-araw-araw na paggamit ng lungsod. Meron itong bateryang lithium-ion na may rating na IP67 na lumalaban sa tubig at alikabok. Ang motor ng Tiago EV ay bumubuo ng 55 kW ng kapangyarihan na tumutulong dito na mapabilis mula 0 hanggang 60 km bawat oras sa loob ng humigit kumulang 6 na segundo. Nang mabilis para sa mga kotse sa segment na ito. Ang isa pang malaking tampok ng Tiago EV ay ang multimode regenerative braking system. Nangangahulugan ito na kapag nagpreno ka, pinapalitan ng system ang momentum sa electric energy at ipinapadala ito sa baterya. At sa gayon ay nadaragdagan pa ang saklaw ng sasakyan. Kasabay nito, gumagamit ito ng teknolohiyang Ziptron na eksklusibong EV powertrain architecture ng Tata at idinisenyo na isinasa-isip ang mga kalsada at lagay ng panahon sa India. Ang mga feature tulad ng thermal management system nito at hill hold assist ay ginagawa itong mas ligtas at madaling gamitin. Kaya, lumalabas ang tanong, bakit napakahalaga ng Tiago EV para sa India? Ang sagot ay hindi lamang sa presyo, ngunit sa epekto nito. As in kotseng ay nagbibigay ng opsyon sa EV sa milyon-milyong Indian, hanggang ngayon ay itinuturing na mga dekoryenteng sasakyan na isang mamahaling panaginip lamang para sa maliliit na lungsod, bayan at middle-class na pamilya. Ang kotseng ito ay parang tulay na magdadala sa kanila patungo sa hinaharap na kadaliang kumilos. Ang Tiago EV ay kumikilos bilang isang booster sa EV ecosystem ng India. Habang tumataas ang demand nito, bumibilis din ang pag-unlad ng infrastruktura sa pagsingil. Ito ang dahilan kung bakit ang mga kumpanya tulad ng Tata Power ay nakikibahagi na ngayon sa pagpaparami ng bilang ng mga EV charging stations sa buong bansa. Hindi lamang ito makakaapekto sa ekonomiya, kundi pati na rin sa kapaligiran. Ang mga dekoryenteng sasakyan ay hindi nagbubuga ng usok o nagdudulot ng pollution sa ingay. Makakapagbigay ito ng malaking kaluwagan sa isang bansa tulad ng India. Isampal din ang pollution ay isa ng seryosong issue. Kaya, masasabing ang Tata Tiago EV ay hindi isang produkto, ngunit isang misyon na dalhin ang India tungo sa malinis, mura at napapanatiling mobility. Kung ang sasakyang ito
ay gagamitin sa isang malaking sukat sa mga darating na taon. Hindi lamang nito gagawing self-reliant ang India sa teknolohiya, ngunit matatag din itong itatatag sa pandaigdigang mapa ng EV. Ang Tata Tiago EV versus Tesla at BYD ay ang pagiging simple ng EV ng India na humahamon sa mga pandaigdigang higante. Pagdating sa mga dekoryenteng sasakyan, karamihan sa mga tao ay nag-iisip ng mga pangalan tulad ng Tesla, BYD o Hyundai. Ang mga kumpanyang ito ay kilala sa paggawa ng pinakamoderno, makapangyarihan at high-tech na EV sa mundo. Ngunit ngayon, sa pandaigdigang karera na ito, ay isang abot-kaya, simple at practical na EV mula sa India. Ang Tata Tiago X4 ay gumawa ng isang hakbang na dapat isipin ng buong mundo ay ang tunay na game changer sa teknolohiya o sa karunungan at gastos. Ang isang entry-level na EV tulad ng Tesla Model 3 ay nagsisimula sa humigit kumulang $40,000 sa US. Sa kabilang banda, ang mga abot-kayang EV tulad ng BYD Dolphin or Seagull ay nagkakahalaga din ng humigit kumulang $12,000 hanggang $15,000 at posible lamang ito sa mga domestic market tulad ng China. Ngunit ang Tata Tiago EV ay may presyo lamang na $9,600, 799 lakh rupees, na hindi lamang makasaysayan para sa India, ngunit nagpapaisip din sa industriya ng EV sa buong mundo. Ang Tiago EV ay hindi lamang abot-kaya, ito ay matalino din. Habang nag-aalok ang Tesla at BYD ng mas malalaking battery pack, mga autonomous na feature at mga premium na interface, nakatuon si Tata sa halaga para sa pera. Isang hanay na hanggang 315 kWh, dalawang opsyon sa baterya, IP67 rated waterproofing at Ziptron powertrain. Ito ang lahat ng mga tampok na idinisenyo ng may kumpletong pag-unawa sa mga pangangailangan ng isang typical na Indian na customer. Ang pinakamahalagang bagay sa paghahambing na ito ay ang diskarte sa pagmamanupaktura ng India. Ani mga kumpanyang tulad ni Tata ay umaasa sa lokal na production, na nagtitipid sa mga tungkulin sa pag-import. Binabawasan ang mga komplikadong supply chain at pinapanatiling mababa ang gastos mula sa hilaw na materyales hanggang sa pagpupulong. Ang malaking workforce ng India, talento sa engineering at mga subsidiya ng EV ng gobyerno tulad ng FAME2 program ay pinagsama-sama upang gawing posible ang mga EV na nakakagulat na mga pandaigdigang tatak. Ang mga kumpanyang tulad ng Tesla ay nahirapan na makahanap ng isang foothold sa abot-kayang segment ng EV. Napag-usapan ni Elon Musk ang tungkol sa pagdadala ng $25,000 na kotse na tinatawag na Model 2 ng maraming beses, ngunit nasa yugto pa rin ito ng pagpaplano. Si Tata naman ay hindi lang nagplano kundi nagsimula na ring maghatid sa palengke. Ang pagkakaibang ito ang nagpapanatili sa kumpanyang ito na nakabase sa India sa unahan. Ngayon pag-usapan natin ang tungkol sa BYD. Ang kumpanyang Tsino ay gumagawa ng mga abot-kayang EV. Ngunit dahil sa mga tungkulin sa pag-import at mga hamon sa lokal na pagpupulong sa India, ang kanilang mga presyo ay mataas. Nakinabang dito si Tata dahil idinisenyo nila ang kotse para sa mga Indian na gumagamit, maliit na sukat, malaking hanay at abot-kayang maintenance. Aning tunay na punto ng pagbabago ng laro ng Tiago EV ay ang pagbibigay nito sa milyon-milyong tao na nangangarap lamang na magkaroon ng EV access sa unang pagkakataon. Mahalaga rin ang tiwala na binuo ni Tata. Alam ng mga customer na nakakakuha sila ng kotse na ligtas, matibay at may lokal na network ng serbisyo. Malinaw mula sa paghahambing na ito na habang nakikita pa rin ng mga dayuhang kumpanya ang mga EV bilang isang premium na segment, ang mga tatak tulad ng Tata ay nauunawaan ang mga pangangailangan sa ground level ng India at nagbibigay ng mga solution. Ito ay hindi lamang isang technical na panalo, ito ay isang mindset win. Ang tagumpay ng Tata Tiago EV ay hindi lamang matatag na inilagay ang India sa mapa ng EV, ngunit napatunayan din na hindi palaging nangangailangan ng malaking teknolohiya upang baguhin ang laro. Minsan nangangailangan ng mahusay na pag-unawa at diskarte sa antas ng lupa. Magagawa ba ng Tata Tiago EV ang India na susunod na global powerhouse ng paggawa ng EV? Ang paglulunsad ng Tiago EV ay hindi lamang nagbigay sa industriya ng dekoryenteng sasakyan ng India ng isang domestic breakthrough. Nagpadala rin ito ng isang mahalagang mensahe sa international na yugto.
Ang India ay hindi na maring maging consumer lamang ng mga EV, ngunit isa na ring world-class na tagagawa. Ang paraan ng paggawa ni Tata ng isang maaasahan, ligtas at madaling gamitin na dekuryenteng kotse sa napakalimitadong halaga ay nagpapakita na ang India ay may napakalaking potential sa teknolohiya, production at pagbabago. Ang mga kotse tulad ng Tiago EV ay hindi lamang abot-kayang mga option. Ang mga ito ay isang testamento sa pag-isip ng inhinyero at kahusayan sa production ng India. Hindi lamang itinayo ni Tata ang kotseng ito para sa India, ngunit ang disenyo nito, teknolohiya ng baterya at pagpapanatili ay nagtaas ng tanong. Maaari ba ang mga naturang kotse na gumawa ng splash sa hinaharap na mga merkado tulad ng Africa, Latin America at Southeast Asia? Ang sagot ay ganap. Dahil ang mga middle-class na customers sa mga bansang ito ay inuuna din ang pagiging affordability at pagiging practical tulad ng sa India. Sa pag-ingat sa mga merkadong ito, ang isang kumpanyang tulad ni Tata ay maaring gawing malaking hub ang India para sa mga pag-export ng EV. Ngayon, pag-usapan natin ang kapasidad ng pagmamanupaktura ng India. Sa ngayon, ang India, ay hindi lamang may mga bihasang manggagawa para sa pagmamanupaktura ng EV. Ngunit ang mga kumpanya tulad ng Tata, Mahindra at Ola Electric ay bumuo ng buong supply chain para sa mga dekuryenteng sasakyan. Lahat mula sa pag-assemble ng baterya, paggawa ng motor at control ng software ay nangyayari ng local. Ang self-reliance na ito ay ginagawang hindi lamang maaasahan ang India sa gastos, ngunit malakas din sa logistic at serbisyo. Bukod dito, isinusulong din ng gobyerno ng India ang pagmamanupaktura ng EV sa pamamagitan ng Make in India at Production-Linked Incentive, mga PLI scheme. Dahil sa mga patakarang ito, maraming dayuhang kumpanya tulad ng Foxconn, Stellantis at Hyundai ang nag-iisip na ngayon na mag-set up ng mga unit ng EV parts at battery cells sa India. Maaari nitong gawing outsourcing hub ang India para sa mga bahagi ng EV, hindi lamang para sa sarili nito, kundi para sa buong mundo. Ang Tata Tiago EV ay patunay na kapag pinagsama-sama ang lokal na pagmamanupaktura, matalinong disenyo at pagiging epektibo sa gastos, ito ay may epekto hindi lamang sa loob ng bansa, kundi pati na rin sa buong mundo. Maaaring maging export icon ang kotseng ito para sa Tata Motors sa hinaharap, lalo na sa mga bansa kung saan umuunlad pa rin ang infrastruktura sa pag-charge ng EV at naghahanap ang mga tao ng abot-kaya ngunit maaasahang EV. Malaki ang saklaw para sa mga pag-export ng EV sa mga merkado tulad ng Africa, kung saan mahal ang petrolyo. Limitado ang infrastruktura at naghahanap ang mga tao ng mga napapanatiling option. Kasabay nito, ang mga pamahalaan sa South America ay nag-aalok din ng mga subsidyo at benepisyo sa buwis para sa green transition, kung saan ang demand para sa mga naturang EV ay maaring mabilis na lumago. Ang pinakamahalagang papel sa lahat ng ito ay ang Tata, na pinatunayan sa pamamagitan ng Tiago EV, na hindi lamang maaaring kopyahin ng India, ngunit maaari ring ipakita ang paraan sa pagbabago ng EV. At kapag ipinakita ng India sa mundo na ang mga abot-kayang electric car ay maaaring gawin nang hindi nakompromiso ang kalidad, babaguhin nito ang mindset ng buong industriya ng EV. Kaya, ang tanong ngayon ay hindi lamang kung ang India ay makakagawa ng mga EV, ngunit kung ang India ay gagawa ng mga EV para sa mundo, at ang Tiago EV ang unang matatag na sagot dito. Kung gusto mo ring maging unang makaalam tungkol sa naturang innovation at technological revolution, ay like ang video na ito at huwag kalimutang mag-subscribe sa channel upang ang bawat tibok ng puso ng teknolohiya ay unang makarating sa iyo.